po'y tumayo at atin pong papurihan ang ating Panginoon. Jesus, King of Kings.
is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. And we all sing Amen. Amen. We enthrone you, God. So, ngayon po, sa patuloy nating pag-aaral, ang topic natin, repentance and restitution. Doon po sa Leviticus, yung unang 7 chapters, the first 7 chapters of Leviticus, meron po dong mababasa tayo na actually 2 main types of rituals for Israel. Actually, sa Israel, meron silang limang klase ng ritual na ginagawa. So, dito sa chapters 1 to 7, 2 main types of rituals. Meron silang mga ritual na ginagawa. Baka magtatanong kayo, anong purpose ng ritual? Bakit kinakailangan yung mga ritual na yon? Well, kaya po nila ginagawa yung mga ritual na yon, it is for God's pleasure. To please God. Yun actually yung pinag-aralan natin last Sunday. God's pleasure towards us. Dahil gusto natin, gusto ng Israel at hanggang sa panahon natin sa ngayon, gusto natin na ma-please si Lord. Gusto nating masiyahan si Lord sa atin. Yun din ba yung gusto nyo? O, taas nga yung kamay yung gustong ma-please si Lord. Ayan, hallelujah. Salamat sa Lord. So, yun talaga yung, mula pa noon hanggang ngayon, ang gusto ng mga tao, ma-please si Lord. Kaya merong mga ritual na ibinigay ang Diyos sa kanila, at pag ginawa yun, ay yun yung magbibigay kasiyahan sa Panginoon. At nakakatuwa, sa aklat na ito ng Leviticus, we can learn how we can please God, paano siya masisiyahan, and what we will learn, yung matututunan natin kung paano masisiyahan ng Diyos, ay kumbaga, mga sigurado, sure ways of pleasing God. Hindi ala tsamba. Ano kasi minsan, meron tayong magandang intensyon, gusto nating ma-please si Lord. Kaya lang minsan, hindi natin alam kung mapiplease nga ba siya o matutuwa siya sa atin, kaya nagiging ala tsamba tayo sa mga ginagawa natin. Sabi nga ni Paul sa Romans 10, sabi niya, mapapatunayan ko na itong mga taong ito nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya lang, mali yung batayan nila. Kasi, hindi nila alam yung katwiran na isinet ng Diyos, kaya nagtayo sila ng sarili nilang batayan. So, marami hanggang sa ngayon, pumapasok sa ganong sitwasyon. They want to please God, nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, kaya lang mali yung batayan. At hindi, kumbaga, hindi tuloy magawa yung mga bagay na talagang nakakalugod sa Diyos. So, out of our good intentions, minsan, we think and we do a lot of things with the purpose of pleasing God, but the question is God really pleased? Natutuwa ba siya? Ang maganda po dito sa book na to ng Leviticus, at kung inyo pong babasahin, ang isang bagay na paulit-ulit nating mababasa rito, yung phrase na, the Lord said to Moses. In fact, yung binasa nating verse kanina, yun ang simula. The Lord said to Moses. Paulit-ulit nating mababasa yan. At dahil yun, nakita na, the Lord said to Moses, these words, ito pong mga salitang ito, are coming from God Himself. Ang Diyos mismo nagsabi, ika nga, straight from the Lord's mouth. Yun yung nakarecord dito. Therefore, kung galing mismo sa bibig ng Diyos, straight from the Lord's mouth, therefore we can be sure about what God wants and what pleases Him. Siya mismo nagsabi. Sa Kanya mismo galing. So, tingnan natin. Sabi ko, yung first 7 chapters, merong 2 rituals doon na mababasa tayo. Una, makita natin doon, the rituals of saying thank you to God. Meron silang mga ritual ng pasasalamat. Tayo ngayon, madalas natin, pagkang merong blessing, sabihin na, thank you Lord, salamat Panginoon. Sa kanila, saying thank you is not enough. Hindi enough yung sabihin lang, salamat po o Diyos. Hindi.
meron pa silang kinakailangang ritual na gagawin para i-express yung pasasalamat na yon. At yung ritual na yon, yung offering back to God, pagbibigay o pagsosoli, pagbabalik sa Diyos, ng mga symbolic things, ng mga bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila. At mababasa natin doon yung grain offerings, yung fellowship offerings. Kasi ang ano nila, pagkang may ibinigay ang Diyos sa kanila, bilang pasasalamat sa Diyos, they don't just say thank you, kumukuha sila ng portion doon na i-offer back nila, isosoli, ibabalik nila. Yun yung prinsipyo nung tithing, nung offering. Pag may binigay ang Diyos, as an act of saying thank you, magbabalik tayo, magsosoli. So meron silang mga ritual na gano'n. Yun nga, yung grain offering and fellowship offering. Because they want to say, thank you, Lord. Sa panahon natin sa ngayon, how do we say thank you? Paano tayo, ano ba yung counterpart nitong ritual na yan na nag-o-offer sila mula doon sa kung anong tinanggap nila, magkukuha sila ng portion, ibabalik nila sa Diyos bilang pasasalamat. Yung ating tithes, offerings, di ba? Bilang pasasalamat kasi nagbigay ang Diyos, blessing. Di ba? So, mula doon, magsosoli. Yun yung ritual of saying thank you. And then, merong ilan. Halimbawa, kanina, sabi nung kumanta sa atin, pasasalamat kasi binigyan siya ng karagdagang taon. Di ba? Dahil birthday, pasalamat sa Lord sa dagdag na taon. So, act of saying thank you, awit, papuri sa Panginoon. Pwede yun. Pwede yun. Meron dito sa atin na nagdiwang ng kanyang birthday, nung kanyang 60th birthday. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, Pastor, instead na maghanda ako sa aking 60th birthday, ito yung pwede kong gastusin at kasama yung aking bilang pasalamat sa Diyos, ihandog ko sa Panginoon. Ganon, yung act of saying thank you. Pagka first Sunday of the month, di ba, meron tayong Lord's Supper. And then pag Lord's Supper, meron tayong pagkain sa baba, merong tinapay, merong sopas, merong nag-initiate, meron ng nauna. Kasi birth month ko ngayon, sagot ko yung sopas. Yan. Sagot ko yung tinapay. Meron na, yung mga ginagawa sa baba, pagkang first Sunday. Kaya meron tayong tinapay, may sopas. Ganun yun. An act of saying thank you to God. Merong iba na, mag-ano ko ng offering, flower offering to the Lord. So maraming mga different ways of saying thank you to God. At ang Israel, during that time, meron silang rituals of saying thank you. Yung grain offering at yung flower offering nila. Pangalawang ritual nila, bukod sa saying thank you, meron silang ritual of saying I'm sorry. The ritual of saying I'm sorry to God. May kasalanan. And then, nakita nila may kasalanan sila. Sa atin, di ba? Mag-sorry ka na kasi. Sige na nga, sorry na. Mga ganun. So, merong ritual, kumbaga sa kanila, kung paanong yung pagpapasalamat, saying thank you is not enough, sa yung pagka may kasalanan, sa kanila, saying sorry is also not enough. Kinakailangan merong ritual ng paghingi nila ng tawad. At yung ritual ng paghingi nila ng tawad, meron silang hayop na papatayin, i-offer yon, at habang pinapatay yung hayop, they were confessing their sin. Sinasabi nila, nagsisisi po ako, humingi po ako ng tawad dito sa aking kasalanan na ito, at pagkatapos papatayin yung hayop na yon, at yung ritual na yon, yung hayop na pinatay, sa binasa natin na text, yung ram, yung tupa, lalaking tupa, that animal symbolically namatay in place, di ba? Instead na yung taong nagkasala, kasi panahon pa lang ni Adan, yung kauna-unahang tao sa mundo, ang sabi na ng Diyos sa kanila, huwag niyong gagawin to, kasalanan to. Pag ginawa ninyo, mamamatay kayo. Diba? Panahon pa lang ni Adan, alam na nila na ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So yung hayop na yun na in-offer nila will die in the place. Instead na yung taong nagkasala ang mamatay,
yung hayop na yon ang aako. Kumbaga, pamalit will take the place to atone for or to cover for their sins. So, yun pong mga ritual na yon ay nagpapaalala sa bansang Israel ng kabutihang loob ng Diyos, ng biyaya niya, ng kagandahang loob niya. Yung willingness ng Diyos na magpatawad. Diba? Na hindi, may kasalanan ka, kahit anong gawin mo, wala ka nang pwedeng gawin. Yung kasalanan mo, kailangan pagdusahan mo. Hindi po, hindi ganun. So, sa mga ritual na yan, ipinapakita, yun pong kagandahang loob ng Diyos, yung kanyang grace. And yung kanyang willingness na magpatawad. But also at the same time, pinapakita rin doon yung kanyang justice at yung kanyang kaseryosohan doon sa mga kasalanan. So that brings us to our topic today, yung repentance and restitution. Define muna natin yung words. Define muna natin yung pag-uusapan natin. Repentance. Meron akong nakita sa internet, yung repentance, yung definition ng galing sa The Gospel Coalition. Sa Tagalog daw, ang repentance ay pagsisisi. Pagsisisi. Pero a lot of times, yung pagsisisi, parang kulang. Yung para ipaliwanag yung kabuuan ng konsepto ng repentance. Dapat pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Yun daw yung kumpletong konsepto ng repentance. Pagsisisi at pagtalikod. So sabi ng Gospel Coalition, repentance involves a heartfelt conviction of sin. Ibig sabihin, talagang tagos sa puso na merong conviction mula sa banal na spirito na nakita niyang kasalanan, siya'y nasasaktan, nalulungkot dun sa nagawa na yon. A heartfelt conviction of sin. A contrition, yung matinding emosyon ng pagkalungkot over the offense to God. Kasi imagine mo, meron kang offense, na-offend si Lord sa'yo. Ganun yan eh. Every time we sin, tuwing meron tayong magagawang kasalanan, God is being offended. So, a contrition over the offense to God, a turning away from the sinful life, turning away, kanina dun sa video ni Andrew Lewson na pinalabas natin, sabi niya, ang palaging tinuturo, ang laging preaching nila dun, turn from sin, turn to God. Turn from sin, turn to God. Turn from sin, turn to God. Kaya merong turning away from his sinful life. Diba? Yun yung naririnig natin, yung term na 180 degrees. Diba? 100, ngayon, nakaharap ako sa kasalanan, I will turn 180 degrees mula sa kasalanan patungo sa Diyos. So turning from sin, turning to God. Kaya yung kinakanta natin, I have decided to follow Jesus. The world behind me, yung sin behind me, the cross before me. No turning back, hindi na ako babalik ulit dyan. So turning away from the sinful life and turning towards a God-honoring life. And I love that definition of repentance galing sa Gospel Coalition. Yung Greek word po na ginagamit normally doon sa word na repentance ay yung word na metanoia. Metanoia. Na literally ang ibig sabihin, a change of mind. Pagbabago ng isip. A change of mind. Pag sinabing pagbabago ng isip, ibig sabihin, may mga bagay na dati gustong-gusto nating gawin, mahal na mahal natin, at hindi natin iniisip na masama. Pero yung metanoia, yung pagsisisi, nagbago yung isip mo. Ito palang gusto kong gawin na to. Ito palang pinamumuhay ko na to. Masama pala to. Nagbago isip. No? So a change of mind. Yung gustong-gusto ko, ay ayaw ko na pala niyan. So yun yung metanoia, a change of mind. A fundamental transformation of outlook that leads to a new way of life. Alam po ninyo itong repentance, it is a very important element ng Christian life. Repentance is at the heart of the gospel. Repentance
ito yung primary content, ito yung pinakanilalaman ng mga preachings ni John the Baptist, ng Panginoong Jesus, at ng mga disciples na sumunod sa Kanya. Laging umiikot o nakapaloob yung repentance dun sa kanilang mga pangangaral. And the first thing, ang unang bagay na gagawin natin para magkaroon tayo ng personal na kaugnayan sa Diyos pamamagitan ng Panginoong Jesus ay itong repentance. Yung pagsisisi sa kasalanan. And I will just put this as a commentary. Kumbaga, parang comment ko lang. Maraming preachers and evangelists today are just preaching a gospel of acceptance. Tanggapin mo lang si Jesus. Ha? Ang offer ng maraming evangelists ngayon, sisimulan niya sa, mahal ka ng Diyos. At meron siyang magandang plano sa buhay mo. Ano yung magandang plano na ngayon ng Diyos sa buhay mo? Gagaling ka sa sakit mo. Malulutas lahat ng problema mo. Gaganda ang buhay mo. Matutupad ang mga pangarap mo. Ibibigay ng Diyos yung mga kahilingan mo. Magiging matagumpay ka sa buhay. Basta tanggapin mo lang siya. Sinong tatanggi ron? Tatanggihan niyo ba yan? Walang tatanggi ron. Tatanggapin ko lang siya, ang daming benepisyo. Diba? O sige. Paano ba sa tanggapin? O sige. Sumunod ka lang sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa puso ko. Tapos ayun, Christian na daw siya. Kahit patuloy sa buhay ng pagkakasala. Walang pagsisisi. Walang pagtalikod sa kasalanan. Nabanggit ko nito nung nakaraan Sabi ni A.W. Tozer, if your Christian conversion did not reverse the direction of your life, if it did not transform your life, then you are not converted at all. Baka sabihin nyo, napaka-judgmental nitong si A.W. Tozer. You're not converted at all. You were simply a victim of accept Jesus heresy. Tanggapin mo lang. Walang pagsisising nangyari. Let me tell you this. Kung yung gospel na narinig mo at tinanggap mo ay walang kasamang repentance, that is an incomplete gospel. Because repentance and acceptance always go together. Magkasama dapat palagi yun. Yung pong pagsasanay natin kanina ng one-verse evangelism, ang unang binigyan ng emphasis doon, wages of sin. Kinakailangan makita natin, makasalanan tayo, merong mali sa buhay natin, merong dapat pagsisihan, merong dapat baguhin. At dahil sa kasalanan na yan, ang wages of sin is death. Sa panahon po natin ngayon, the very reason, bakit po maraming mga professing Christians, maraming nagsasabing Christian sila, walang pagbabago sa buhay dahil na-receive nila yung message of acceptance lang. Walang repentance. Anong resulta nun? Kung message of acceptance lang, walang repentance? Isang Kristiyanong walang Kristo. Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Sabi ni William Booth, nung pasimula ng 20th century, sabi niya, siguro early 1900 siguro, sinabi niya, the chief danger that confronts the coming century, religion without the Holy Ghost, Christianity without Christ, forgiveness without repentance. Yun ang akala ng iba nilinis na sila sa kasalanan nila Ang tanong, nagsisi na ba? Tumalikod na ba? Forgiveness without repentance. Salvation without regeneration. Ligtas na ako, pero walang pagbabago nangyari sa buhay. Politics without God. Heaven without hell. Yun na lang lagi yung pinapangano natin heaven, punta ka sa langit. Parang lahat nga pupunta na sa langit Wala nang pupunta sa hell. Ganun po kahalaga yung repentance na pinag-uusapan natin ngayon.
So, puntahan natin yung text natin yan. Sabi natin, merong two rituals, saying thank you and saying I'm sorry. So, yung saying I am sorry, ang tanong doon, papaano sila nagsisisi nung panahon nila? Papaano yung repentance? Papaano yung I am sorry? Paano yung pagsisisi during time nila? So, the rituals of saying I'm sorry to God. So, makikita po natin sa chapter 4 at sa chapter 7 nung Leviticus, meron tayong mababasa dyan yung sin offerings at yung guilt offerings. Na para bang isipin natin, magkaiba ba yung sin sa guilt? Kasi iba yung sin offering, iba yung guilt offering. So parang magkaiba sila. Pero kahit na meron silang pagkakaiba, ang makikita po natin doon is they always go together and sometimes interchangeable pa. Halimbawa, tingnan natin. Yung Leviticus chapter 5, 5-6, sabi ron, when anyone is guilty in any of these ways, he must confess in what way he has sinned. And as a penalty for the sin he has committed, he must bring to the Lord a female lamb or goat from the flock as a sin offering, and the priest shall make atonement for his sin. So makikita natin dyan, somebody is guilty. So meron siyang i-offer na sin offering. Dahil guilty siya, meron siyang sin offering. And then sa Leviticus 5:15, sa same chapter, sunod lang na verse, kasama sa binasa natin kanina, sabi doon, when a person commits a violation and sins unintentionally in regard to any of the Lord's holy things, he is to bring to the Lord as a penalty a ram from the flock, one without defect and a proper value in silver, according to the sanctuary shekel. It is a guilt offering. Kanina, yung guilty, nag-offer ng sin offering. Ito, yung merong sin, nag-offer ng guilt offering. So parang pwede siyang interchangeable. Ang point lang doon is that the two concepts, yung sin and guilt, they are inseparable, hindi mo pwedeng paghiwalayin, at pwedeng interchangeable yung kanilang paggamit. Now, dun po sa mga text na binasa natin kanina, natutuwa nga ako dahil Tagalog yung binasa ng ating worship leader, meron daw pong tatlong sitwasyon, there are three situations that calls for guilt offerings. Tatlong sitwasyon. No? Ano yung mga sitwasyon na yon na kinakailangan yung guilt offerings? As emphasized earlier, during their time, sa mga Israelites, saying sorry is not enough. Kinakailangan may ritual. They need to do the ritual of giving guilt offering. So ano yung tatlong sitwasyon na yun? Una, there is guilt offering for the Lord's holy things. For the Lord's holy things. Sa verses 14-16, ito mabasa natin. The Lord said to Moses, when a person commits a violation and sins unintentionally in regard to any of the Lord's holy things, he is to bring to the Lord as a penalty a ram from the flock, one without defect and proper value in silver, according to the sanctuary shekel. It is a guilt offering. So, because meron siyang kasalanan, a violation, at pwedeng unintentionally with regards to any of the Lord's holy things. Ang tanong dito, what are the Lord's holy things? Ano yun? No? Ano yung mga bagay na nauukol sa Diyos? Para malaman nila, oy, may kasalanan pala ako. It is one of the Lord's holy things that I have committed a sin. And pwedeng unintentional kasi hindi ko alam. So ano yung the Lord's holy things? Alam po niyo, ang pwede nating pag-connectan, no? Tama pa yung Tagalog ko. Pwede nating i-connect agad ito, diba? Dahil ito'y panahon ni Moises at naibigay na sa kanila yung mga kautusan, pwede natin siyang i-connect kaagad doon sa Ten Commandments. Ano ba yung the Lord's holy things na nandun? Doon sa Ten Commandments. Meron doon yung utos ng Diyos. Pangatlo, do not use the Lord's name in vain. That is the Lord's holy thing. That is His name. His name is holy. Baka nagagamit natin. Kanina, binabanggit na yung kanina, di ba? Yung the Lord's holy things dun sa presentation na kasi inisa-isa yung Ten Commandments dun eh. Sabi nga dun ni Andrew Lewson, 8 kagad yung kasalanan natin dun eh. So, His name.
It is the Lord's. Baka nagkakamali tayo sa paggamit nun. Ano pang makita natin doon sa commandment number 4? The Sabbath day. Huh? The Sabbath day and the Lord made it holy. Sabi, akin yan. Huh? Baka meron tayong violation dun sa araw na para sa Panginoon. Huh? Ano pa yung the Lord's holy things? Yung mga offerings sa Lord. No? The offerings and the temple rites. Yun yung mga banal na yun yung pwedeng application sa kanila noon. Sa panahon kaya natin sa ngayon, ano yung application nun? Ano yung pwedeng maging violation natin against the Lord's holy things? Well, pwede siguro, yes, ganun pa rin yung pangalan ng Panginoon, yung araw ng Panginoon. Pwede yung gospel. Diba? Kasulad nung binabanggit ko kanina, baka yung gospel natin incomplete na rin, wala na ring repentance, puro acceptance na lang. Baka yung gospel natin is about prosperity na. Sabi nga ni Paul sa Galatians 1:8, kahit kami o mga anghel man na bumaba galing sa langit, mangaral sa inyo ng ibang gospel, sabi, pakasumpain siya. Pakasumpain siya. Pagkang ibang gospel yung ipapangaral. Because it is the Lord's gospel. Ano pa? Itong bodies natin. Alam niyo ba na yung katawan natin sa Lord do? Kasama yan sa Lord's holy things. Si Lord may-ari nito eh. Di ba sabi niya, hindi niyo ba alam? Yung katawan ninyo, hindi talaga sa inyo yan. Binili ng Diyos yan at ang mahal ng pagkabili niya. Sabi, your body is the temple of the Holy Spirit who is in you. You have been brought with a price. Ang mahal kaya ng pagkabili ng Panginoon sa katawan natin. Anong pinambayad niya? Yung sarili niyang buhay. Yung katawan niya. Violation, sins against the Lord's holy things. Alam po ninyo, pagka nagpe-prepare ako ng message, normally nagko-consult ako ng iba-ibang mga versions ng Bible. Favorite ko yung NIV, yung layo na ginagamit. ESV, King James, Amplified, The Message, at yung mga Tagalog translations. Natuwa nga ako kasi kanina Tagalog yung binasa. Kasi nung binasa ko sa Tagalog itong verses na ito, hindi natin kailangang manghula dun sa Lord's holy things eh. Kasi ngayon, parang nabibigay ako ng mga suggestion. Parang ito yung the Lord's holy things. Sa Tagalog, ito yung nakasulat. At yun yung binasa natin kanina. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kung ang sino may nakalimot magbigay ng anumang nauukol kay Yahweh, mag-aalay siya ng handog na pambayad sa kasalanan. So, pag nakalimot kang magbigay ng bagay na para sa Diyos, kasalanan daw yun. Kaya, maghahandog ka. At matindi yung batas doon. No? Maghahandog ka ng lalaking tupa na walang kapintasan. Itatakda mo yung halaga. No? Babayaran mo yung halaga. Itatakda mo yung halaga ayon sa sukatang itinakda ng santuario. Babayaran niya yung halagang yon na hindi niya naibigay, may interest. Magdaragdag pa siya ng ikalimang bahagi. Ano yung ikalimang bahagi? Ha? Ilang percent yun? 20%. Sabi ko, nung nagpe-prepare ako, di sa English, iniisip ko pa, ano kaya pwede i-connect itong Lord's Holy Things? Nung basahin ko yung Tagalog, bakit parang ang linaw-linaw naman ang sinasabi dito? Pagkang hindi mo binigay yung para sa Diyos, may kasalanan ka. Dapat mo pa rin ibigay yon, may additional pang 20%. Parang hindi sila masaya. Hindi ako nagsasabi niyan ha, binabasa lang natin yung sabi ng Bible. Pag hindi mo binigay yung para sa Lord, may kasalanan ka. Kailangan mo pa rin ibigay. Plus 20%. I-implement kaya natin dito yan. Doon na tayo sa pangalawa. Iwanan natin yung una, the Lord's holy things. Pangalawa, kinakailangan ng guilt offering for sins committed unknowingly. For sins committed unknowingly. Sabi ng Leviticus 5:17-19, kasama rin sa binasa natin kanina, if a person sins and does what is forbidden in any of the Lord's commands, yung lumabag sa utos ng Diyos, even though he does not know, hindi niya alam, kasalanan pala yung ginagawa niya, ang sabi ng verse, he is guilty and will be held responsible.
Di ba kahit dito sa batas natin sa lupa, sinasabi ng mga abogado, ignorance of the law is not an excuse. Kahit hindi mo alam, bawal, tumawid ka. Hinuli ka, bawal. Wala namang nakalagay na, hindi ho, bawal yan. Yung iba, makikipaglaban pa. Kailan pa ibinawal yan? Ganun. Pero ang sabi ng batas, at ganun din as far as God is concerned, sabi niya, even though hindi niya alam, he's still guilty and will be held responsible. He is to bring to the priest as a guilt offering a ram from the flock, one without defect and of the proper value. In this way, the priest will make atonement for him for the wrong he has committed unintentionally. So kahit hindi mo sinasadya, at sabi, it is a guilt offering, he has been guilty of wrongdoing against the Lord. So unknown sins, unintentional sin kasi hindi mo alam, yun nga ang kaya mahalaga talaga, and lagi natin sinasabi, for us to grow in our relationship with the Lord, we must know His words. Alam mo yung salita ng Diyos, alam mo yung sinasabi sa kanya. Maraming mga bagay minsan, kasi madalas ko nga na-explain, minsan yung mga kasalanang nagagawa natin, dalawa lang yung dahilan yan. Dalawa. Ang unang dahilan, hindi natin alam na kasalanan yun. Hindi natin alam na may sinasabi pala ang Bible doon. Pagka pala nagbumoto ka ng corrupt, kasalanan yon. Sabi ng Bible yun pag pumili ka ng taong hindi karapat-dapat, nagkakasala ka kasi may utos ang Diyos pagpili ng Ha? Pagka pala tumaya ka sa loto, kasalanan pala yon. Pagka pala nagsuot ka ng mga pampaswerte, pampabuenas, kasalanan pala yon. Marami tayong ginagawa na hindi natin alam kasalanan, kasi hindi natin alam yung sinasabi ng salita ng Diyos. So, ang dahilan kaya tayo nagkakasala, una, pwedeng out of ignorance. Hindi natin alam sinasabi ng Diyos. Pangalawa, alam natin yung sinasabi ng Diyos, pero ginagawa pa rin natin. Pero, ano man yung kaso, whether alam mo na mali yun or hindi mo alam, you are still guilty and will be held responsible. Ano yung maganda rito sa pinag-aaralan natin? Marami sa atin guilty rin doon. And in fact, marami sa atin, yun yung gagawin nating alibay. Hindi ko naman alam ng kasalanan yun. Hindi ko alam, masama pala yun. The good thing is, may provision ang Diyos. O nagkasala ka, hindi mo alam na may kasalanan ka pala. Paano yan? Parurusahan na ako, magkakasala na ako, punta na ako sa impyerno. Hindi, may provision ng Diyos. Itong guilt offering na to demonstrates the grace of God. Di ba? Pwedeng patawarin yung kasalanan na yon. Tanggapin mo lang, i-confess mo, aminin mo nagkasala ka, and then i-offer mo yung hinihinging anong kinakailangan as guilt offering para mapatawad yung... It shows the grace of God. Hindi ka na lang basta paparusahan. Ha? Pangatlo, na kinakailangan yung guilt offering is for sins committed against neighbors. Sa kapwa. No? Sa kapwa. At dito, isa sa verses 2-7, if anyone sins and is unfaithful to the Lord by deceiving his neighbor, niloko mo, nabudol mo, o na-scam mo, di ba? You deceive your neighbor about something na pinagkatiwala sa'yo, o iniwan sa'yo, nawala mo, o nanakaw, o dinaya mo siya, you cheat, meron kang napulot, no? Naalala ko tuloy yung kwento, nagpe-pray siya, Lord, kailangan ko ng pera ngayon. Pagtingin niya gano'n, may wallet. Lord, answered prayer. Ay siya. So, sabi, meron kang nakitang lost property, pagkatapos kinuha mo, maya-maya may dumadating, nakita mo ba yung ano dyan? Ay, saan? Diyan ba? Tingnan nga natin. Pero nasa kanya na pala, di ba? Pero, he swears falsely. Sabi, nakagawa ka ng ganong kasalanan, nagkamali ka. O aminin mong nagkasala ka, humingi ka ng tawad, isoli mo. Isoli mo. Kasama siguro dito yung utang na na hindi na bayaran, nakalimutan na no? O pinapaalala sa'yo, meron kang kailangang bayaran. Sabi, isoli mo, bayaran mo.
And then meron ulit Meron ulit, he must make restitution in full and add fifth of the value to it. May 20% na naman na interest. Yan. So according to Leviticus, pagkang nakagawa ka ng pagkakasala sa iyong kapwa, humingi kang tawad, isoli mo, bayaran mo, meron pang interest. Now, anong relevance nitong pinag-aaralan natin ngayon sa panahon natin sa ngayon? Do we still need to bring guilt offerings? Magdadala pa ba tayo dito? Pag pupunta tayo, may dala-dala tayong tupa. O, kambing. Hindi, sabi, meron naman daw, kukumpitin na lang daw yung value kung magkano. Pwede bang pera na lang? May kasalanan ako, ito na lang, babayad ko dahil may kasalanan ako. Habang humihingi ako ng tawad, Lord, ito, bayad ko. Ganun ba? Lugi tayo dun. Kung sa mga mayayaman siguro, baka gusto nila yung ganong sistema. Every time may kasalanan sila, bibili na lang sila. Sa panahon natin ngayon, magbigay na lang sila ng pera sa charity o sa church, which is actually nangyayari. Marami. Pinagtatakpan nila yung mga kasalanang ginagawa nila by charity. Alam nyo, yun yung naging issue nung time ng Reformation. Time ng Reformation. Yung abuse ng Catholic Church. Yung pagbebenta ng indulgences. Kasi pag nagbigay sila ng malaking halaga sa church, bibigyan sila ng certificate. Yung certificate na yun, sabi, hindi ka na magdurusa sa purgatorio, diretso ka na sa langit. Ganon kasi yung teachings nila. Ang teachings nila, pag namatay ang tao, diretso sa purgatorio. Habang nasa purgatorio, pahihirapan ka muna doon, magdurusa ka muna doon, dahil, kaya nga purgatorio, pinupurga. At pagkang napurga na, napagbayaran mo na yung kasalanan mo, pupunta ka na sa langit. And then, para mapabilis, para mabawasan yung pag-i-stay mo doon sa purgatorio, kinakailangan merong mga indulhensya. Nababayaran para, nabawasan ng 1 taon, base sa halaga, nabawasan ng 2. Pagkang malaki yung ibinayad, sabi hindi, diretso na sa langit to, tapos na sa, parang ganun yung, Sa panahon natin sa ngayon, alam nyo, ganun pa rin. Yun yung binibiling mga mass cards. The more mass cards na nandun sa patay, ibig sabihin, maraming nagbayad ng indulhensya. Dilihensya. Indulgences. Kaya yun. At habang may computation sila, ilang panahon, ilang buwan, ilang taon, yung maibabawas ng i-stay dun sa purgatorio. Para mabawasan yung paghihirap at pupunta na sa langit. Anyway, wala namang purgatorio sa Bible. Diba? Meron lang, langit, lupa, impyerno. Impyerno. Ilaro natin noon, langit, lupa, impyerno. Impyerno, pinagdidiinan talaga sa impyerno. Yun lang, walang purgatorio. So back to the question, anong relevance ng guilt offering sa panahon natin sa ngayon? Ito ang good news. Merong good news. The Lord Jesus Christ is our guilt offering. Siya na yun. Siya na yun. Sabi ng Isaiah 53 verses 10 to 11, Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer, and though the Lord makes his life a guilt offering, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. After the suffering of his soul, he will see the light of life and be satisfied by his knowledge. My righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. Yun pong Messiah, ang tagapagligtas, ay naiprophesy na ni Isaiah. Sabi niya, ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Yung buhay niya ang magiging guilt offering. Yan na yung handog. At sabi doon sa after the suffering of his soul, it talks about the death, the resurrection of the Lord Jesus Christ. Sabi, after nung suffering niya, nung pagdurusa niya, he will see the light of life again. It's speaking about the resurrection and be satisfied. And by his knowledge, yung knowledge po na ito, by his knowledge, kung magkakaroon ka ng knowledge dito sa taong ito, yun yung pinrich ni Pastor Willie one time. If you know him, nare-recall niyo yan? If you know him, if you have that knowledge of him,
my righteous servant, referring to the Lord Jesus Christ, our Messiah, our guilt offering, it will justify many. Pag sinabing it will justify, i-declare niya, not guilty. Hindi na yan guilty. Bakit? Inako ko na, sabi, He will bear their iniquities. Yung kasalanan niya, hindi na siya guilty because He will bear their iniquities. Inako ko na, pinasan ko na, pinagdusahan ko na, pinagbayaran ko na yung lahat ng kasalanan na yan. The Lord Jesus Christ is our guilt offering. He is the Lamb that takes away the sins of the world. Diba? Yun yung sabi ni John the Baptist. Kung yung mga hayop, yung mga animals that serve as a guilt offering nung panahon ng Leviticus, binibigay sila to take the place of the offender. Diba? Sa halip na yung may kasalanan ang siyang mamamatay, the Lord Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus, siya na yung guilt offering, siya na yung naging guilt offering, He took the place of the sinners. He took my place. He took your place. Once and for all. Isang beses lang. When He offered His life at the cross as the guilt offering. He is our guilt offering. Ang next question, kung si Jesus na yung guilt offering, kailangan pa ba natin lumapit sa pare? Puro yung binasa natin, may pupunta sa pare at yung pare ang mag-o-offer ng guilt offering. If Jesus Christ is our guilt offering, the Lord Jesus Christ is also our great high priest. Siya rin yung pare. He is the great high priest. Sabi ng Hebrews chapter 10, verses 10 to 14. Hebrews 10, 10 to 14. And by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Yung verse 11 sabi, day after day, every priest stands and performs his religious duties again and again. He offers the same sacrifices which can never take away sins. Tinignan ko siya sa Tagalog na Bible. Ito yung pagkakasabi sa Tagalog na Hebrews 10:11. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo in verse 12. Verse 12, ayan. Next slide, verse 12. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. He is our great high priest. Anong kailangan natin gawin? Lumapit tayo kay Kristo. Lumapit tayo sa Panginoong Jesus. He is the great high priest who will do the atonement for us. He is the lamb, the ram, the guilt offering that takes our place. Summarize natin yung mga napag-usapan natin. Ano yung mga napag-usapan na natin kanina? Una, it pleases God when we say thank you. Kaya merong ritual saying thank you. It pleases God when we say thank you. And it pleases God when we say, I'm sorry. When we repent. When we repent. And sacrifices are needed, no? For the atonement of sins. Kaya merong sakripisyo, no? Yung guilt offering. Kailangan yon para sa kapatawaran ng kasalanan. Merong mga kasalanan tayong nagagawa against the holy things of God. Merong mga nagagawa tayo unknowingly. Merong mga kasalanan against our neighbors. The good news is, the Lord Jesus Christ is our guilt offering. And the Lord Jesus Christ is our great high priest. Nung ialay ng Panginoon yung kanyang buhay, we do not have to pay for the sins that we have committed. Jesus paid it all. Jesus justified us. Because Jesus died on the cross, no matter, gaano man kasama, no matter how horrible, gaano man katindi
yung ating mga kasalanan, whatever we have done, pinagbayaran ng Panginoong Jesus. As we go to the Lord Jesus Christ, our high priest, and confess our sins and repent, we are forgiven. We are forgiven. Sabi nung isang lumang hymn, sa lyrics niya, ito sabi, no guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final death, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ, I'll stand. Hindi ko po alam kung ano yung mga kasalanang nagawa ninyo. Ang alam ko lang, yung mga kasalanang nagawa ko. At merong akong kasalanan, pwedeng hindi ko rin alam na nagawa ko pala yung kasalanan na yon. Pero ang lahat ng yon, pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus nung ialay niya yung kanyang buhay dun sa krus. Nung pagsisihan ko yung aking kasalanan at kilalanin ko si Jesus bilang aking Panginoon tagapagligtas, hindi ko na pagbabayaran yon. Anong pwedeng maging tugon natin ngayon dito? Naalala nyo, merong kwento sa Bible. Merong isang babaeng makasalanan, dinala sa Panginoong Jesus. Sabi, babatuhin dahil sa kasalanan niya. Pero in the end, ang sabi ng Panginoon sa kanya, go and sin no more. Humayo ka. Pinatawad ko ang mga kasalanan mo, pinagbayaran ko na yung mga kasalanan mo, pero huwag ka nang mamuhay sa kasalanan ulit. Go and sin no more. Pagpalain po tayo ng Diyos. Make us your showcase, an attraction for you. That others may see who you really are, and what you can do, and once they know you, they will love and serve.